Tahimik ang baryo Kulimlim tuwing gabi. Hindi ito katahimikang payapa, kundi katahimikang parang may nagmamasid. Kapag biglang tumigil ang huni ng mga kuliglig, alam ng mga matatanda, may gumagalaw sa dilim. Doon ako lumaki. Ako si Miguel Migs Alvarez, nakatira sa isang lumang bahay na kahoy na nakatirik sa poste, kasama ang aking lola na si Remedios Alvarez. Bata pa lang ako, bawal na akong bumaba sa ilalim ng bahay. Delikado raw. Pero kahit kailan, walang nagsabi kung bakit. Nagbago ang lahat nang mamatay ang lolo ko na si Faustino Alvarez. Simula nun, tuwing sasapit ang 11:00 ng gabi, may naririnig akong tunog mula sa ilalim ng bahay. Hindi ito yabag, hindi rin kalabog. Parang may gumagapang, mabagal, mainat, sinasadya. Sa una, inisip kong daga o pusa lang. Pero habang tumatagal, palapit ng palapit ang tunog sa mismong ilalim ng hinihigaan ko. Isang madaling araw, tinanong ko si Lola Remedios. "Lola, may nakatira ba sa ilalim ng bahay?" Tumigil siya sa paghahalo ng kape. Hindi siya tumingin sa akin. "Wala," sagot niya. "At huwag ka nang magtanong." Maikli ang sagot niya. Masyadong maikli. Mula nun, napansin ko ang mga bagay na dati ay hindi ko pinapansin. Tuwing may buntis sa baryo, may nagkakasakit. Tuwing may nawawalang manok, may dugong bakas sa putikan papunta sa amin. At tuwing may namamatay, laging may paliwanag ang mga tao. Napaglihi, nausog, nagkataon. Hanggang isang gabi, may kumatok sa pinto. Si Mang Isko Ramirez, ang barangay tanod, kasama sina June at Rodel. "May nawawala pong bata," sabi ni Mang Isko. "Anak ni Aling Rosa. Huling nakita malapit dito." Hindi tumutol si Lola nang sabihin ni Mang Isko na tatawag sila ng albularyo. Kinabukasan, dumating si Mang Tomas de la Cruz. Payat, kulubot ang mukha, may dalang bayong, rosaryo at isang itim na manok. Pagdating pa lang niya sa tapat ng bahay, bigla siyang huminto. "May gutom dito," sabi niya. At may pangalan siya. Napatingin kami sa kanya. "Kalag," dadag niya. Yan ang tawag sa kanya. Isang aswang na matagal nang natatago sa anyo ng tao. Nagsimula ang paghahanda para sa ritual. Naglatag si Mang Tomas ng asin sa paligid ng bahay. May kandila sa bawat poste. May bawang at dahon ng lagundi sa mga bintana. Sa ilalim ng bahay, gumuhit siya ng bilog na asin at abo. Kapag nabasag ang bilog, babala niya, may mamamatay. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, bumigat ang hangin. Tumigil ang mga kuliglig. Nagsimula ang dasal. Halo ng Latin, orasyon, at mga salitang hindi ko maintindihan. Biglang umalingaw-ngaw ang tili ng itim na manok. May gumalaw sa ilalim ng bahay. Lumabas si Kalag. Payat ang katawan. Baligtad ang paa. Mapupula ang mata. Nang tumama ang ilaw sa mukha nito, mumiti ito. "Matagal na akong gutom," sabi niya. Sumugod si Mang Isko at inundayan ng itak ang aswang. Tumama, pero hindi bumagsak si Kalag. Parang kahoy ang katawan nito. Isang iglap lang, tinamaan si June sa dibdib. Bumagsak siya, duguan. Sinabuyan ni Mang Tomas ng banal na langis ang aswang. Napasigaw si Kalag at umatras. "Nayon!" sigaw ng albularyo. Ngunit sa likod namin, may gumalaw. Si Lolo Faustino.
o kung anumang naiwan sa kanya. Mabilis ang nangyari. Isang iglap. Si Rodel ang napasigaw. May dugo sa lupa. Napaatras si Mang Isko. Dalawa sila, sabi ni Mang Tomas. At may tagapagmana. Napatingin siya sa akin. Biglang uminit ang dibdib ko. Parang may nagigising sa loob. Humaba ang mga kuko ko. Nanginig ang mga kamay ko. Tumingin sa akin si Lola Remedios. May luha sa mata niya. Patawarin mo ako, Mix. Bulong niya. Sa huling dasal, ibinuhos ni Mang Tomas ang dugo ng itim na manok sa lupa. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Kalag habang nasusunog ang kanyang katawan. Si Lolo Faustino nawala sa dilim. Kinabukasan, sinabi sa baryo na may mabangis na hayop na umatake. Ganoon na lang lagi. Ngayon, may sugat ako sa braso na hindi gumagaling. Kahit anong linis, kahit anong dasal, nananatili ang init sa ilalim ng balat. Parang may humihinga roon. Tuwing 11:00 ng gabi, may naririnig akong paghinga. Hindi na ito mula sa ilalim ng bahay. Hindi rin mula sa paligid. Mula ito sa loob ko. Minsan, sa salamin, hindi ako sigurado kung akin pa ang mga matang tumitingin pabalik. At alam kong balang araw, may babalik na albularyo. Hindi para iligtas ang baryo, kundi para alamin kung tao pa ba ako o huli na ang lahat.